Akala natin alam na natin ang buong kwento ng Terracotta Army o ang libu-libong clay soldiers, kabayo at karwahe na nakalibing para bantayan ang unang emperor ng China. Pero ngayong 2025, lumabas ang isang revelasyong nagpatunay na may mas malalim at mas madilim na dahilan kung bakit sila nilikha. Ano kaya ang tunay na sikreto sa likod ng hukbong ito? At bakit tila mas nakakatakot ang sagot kaysa sa inaakala natin? Kung kaya't sa video na ito ay samahan mo akong tuklasin ang iba pang hiwaga na tinatago ng lugar na ito. Pero bago yan ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Noong unang bahagi ng 2025, sa ilalim ng lupa ng second pit ay may nadiskubre ang mga archaeologists na hindi nila inasahan. Bukod sa mga sundalo at kabayo na gawa sa clay, may mga bagong figure na lumitaw, isang opisyal ng batas, mga musicians at maging mga terracotta dancers. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa mga naghuhukay na may kakaibang ayos, may mga disenyo na hindi pa naire-record at isang figure na hindi pa nila nakikita noon. Isang napakalaking hukbo ng clay ang muling lumilitaw matapos ang mahigit 2,000 years na pagkakabaon. Ang mga pahayag ng opisyal ay kontrolado at ang mga larawang inilabas ay pinipili lamang. Ngunit nararamdaman ng mga eksperto na may mas malalim na natuklasan. Hindi na ito simpleng hukbo ng terracotta. Isa itong palaisipan na kayang baguhin ang ating pagtingin hindi lamang sa mga mandirigmang ito kundi sa mismong pamana ni Qin Shi Huang. Sa ilalim ng alikabok at katahimikan ng Xi'an, may lumitaw na bagay na marahil ay hindi talaga nakalaan para makita. At ngayong lumabas na ito, ang tanong ay hindi na kung ano ang alam natin tungkol sa unang emperor ng China, kundi kung ano ang sinadyang itago sa loob ng libu-libong taon. Samantala, bago pa man mabuo ang modern China, matapos ang mga siglo ng dinastiya at digmaan, may isang tao na naglatag ng pundasyon ng isa sa pinakamatibay na sibilisasyon sa buong mundo. Siya si Yingzheng. Noong year 221 BCE, matapos ang tuloy-tuloy na pananakop, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Qin Shi Huang, ang unang emperor ng China. Sa kanyang pamumuno, nagsimula ang isang bagong yugto. Sa unang pagkakataon, ang mga dating nagdidigmaang estado ay napasailalim sa iisang pamahalaan. Naging pareho ang mga batas, pera, sistema ng pagsusulat at mga kalsada. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa politika. Nahumaling si Qin Shi Huang sa ideya ng immortality. Ipinatawag niya ang mga alchemists at sorcerers upang hanapin ang mahiwagang elixir of life. Nagpadala rin siya ng mga ekspedisyon sa mga lupain na ayon sa alamat ay tirahan ng mga Diyos. Ngunit habang hinahabol niya ang immortality, tahimik din siyang naghahanda ng isang kahariang nakabaon sa ilalim ng lupa. Isang lugar na magpapakita ng kanyang kapangyarihan kahit sa kabilang buhay. Kung hindi niya matatakasan ang kamatayan, siya mismo ang magiging hari nito. Hanggang ngayon nakatago pa rin sa ilalim ng isang hill sa Lintong District ng Shanxi Province ang napakalaking libingan na ipinagawa niya. Sinasabing ang sentro nito ay may ilog ng mercury, may mga nakatagong bitag at pinoprotektahan ng kapal ng lupa at katahimikan. Ngunit ang pinakamalaking bantay ng emperor ay nananatiling ang Terracotta Army. Kaugnay pa nito noong 1974 lumipas ang mahigit 2,000 years mula nang mamatay si Qin. May mga magsasakang naghuhukay ng balon ng biglang nakatagpo ng pira-pirasong clay. Hindi nila alam na yun pala ang gilid ng isang napakahalagang kayamanan. Nang suriin ng mga archaeologists, natuklasan nilang iyon ay bahagi ng isang life-sized army na gawa sa clay. Habang lumalawak ang paghuhukay, unti-unting lumitaw ang mga sundalo, archers, cavalry, karwahe at mga kabayo. Lahat ay ginawa ng napakadetalyado at inayos na parang tunay na hukbong handang lumaban. Ang Terracotta Army ay isa sa pinakamahalagang discovery ng 20th century. May higit sa 8,000 na sundalo, 130 na karwahe at mahigit 600 na kabayo. Kasama rin dito ang mga officials, acrobats, musicians at malalakas na mandirigma. Bawat figure ay kakaiba, walang magkakamuka. Gawa sila mula sa clay na galing sa lugar at pininturahan. Makikita sa kanilang buhok, armor at tindig ang malinaw na pagkakaiba ng ranggo at tungkulin. Ang ilan ay may matitigas na muka, habang ang iba na may tahimik na tapang. Hawak pa ng mga figure noon ang tunay na sandata, mga bronze na espada, arrow at spear na nananatiling matalas hanggang ngayon. Kahanga-hanga ang lawak ng hukbo, ngunit mas nakamamangha ang husay at tunay na anyo ng bawat piraso.
Kahit 50 years na ang lumipas mula nang madiskubre ito, patuloy pa ring humahanga ang mga eksperto. Samantala, 3 pangunahing hukay ang natagpuan. Ang pit number 1 ang pinakamalaki at kilala, kung saan nakahanay ang mga infantry at karwahe na parang isang frontal assault formation. Ang pit number 3 naman, mas maliit at mas nakapaloob, ay pinaniniwala ang command center ng hukbo kung saan nakapwesto ang mga mataas na opisyal kasama ang isang karwahe. Ngunit ang pinakakaiba ay ang pit number 2. Kaunti pa lamang ang nahuhukay dito pero makikita na agad ang mas kumpletong formation, mga nakaluhod at nakatayong archers, mga elite cavalry, mabibigat na unit na may armor at karwahe na nakaayos sa taktikal na paraan. Para itong totoong hukbo na handang kumilos kahit sa kabilang buhay. Sa loob ng 5 decades ng pag-aaral, unti-unting nakita ng mga scholars na ang Terracotta Army ay hindi lang seremonyal. Ito ay malinaw na larawan ng pananaw ni Qin Shi Huang, isang emperor na nais manatili ang kapangyarihan kahit patay na. Hindi lang niya gustong maalala, gusto rin niyang maghari magpakailanman. Ang kanyang mausoleum ay hindi basta libingan. Ito ay salamin ng kanyang imperyo, isang kaharian na may sariling sistema, binabantayan ng mga clay soldiers na hindi tatanda, hindi maghihimagsik at kailanman ay hindi lalaban sa kanya. At kahit 50 years na ang lumipas mula ng matuklasan ng Terracotta Army, nananatiling bukas ang tanong, gaano pa kalaki ang hindi pa natin nakikita? Ang mga bagong discovery, gaya ng kakaibang figures na lumitaw noong early 2025 sa pit number 2, ay nagpapaalala na marami pang nakatagong misteryo sa libingan ni Qin Shi Huang. Sa likod ng mga armor na inukit sa clay at sa mga tahimik na mukha ng mga sundalo, naroon ang mas malalalim na kwento tungkol sa kapangyarihan, takot at ang pagnanais ng tao na lampasan ang hangganan ng panahon. Mula pa noong una, ang Terracotta Army ay naging simbolo ng pagnanais ng emperor na magkaroon ng kaayusan at walang hangganang pamana. Subalit madalas nakatuon ang pansin sa pit number 1 dahil sa laki at nakakamanghang view nito. Pero habang tumatagal, ang pit number 2 ay lumalabas bilang pinakamahalagang susi para maintindihan ang tunay na anyo ng hukbong ito. Kung ang unang pit ay nagpapakita ng mahahabang hanay ng mga sundalo para sa isang frontal assault, ang ikalawang hukay ay naglalarawan ng mas komplikado at mas taktikal na disenyo. Mas maliit ito kaysa pit number 1 na may lawak na humigit kumulang 6,000 square meters. Sa loob nito makikita ang iba't ibang military unit, mga nakaluhod at nakatayong archers, mga cavalry na nakasakay sa kabayo, mga infantry na may armors, at ilang karwaheng hila ng 4 na kabayo. Hindi lamang ito decorations, malinaw na nakabatay ito sa tunay na estratehiya ng Qin Dynasty. Hindi tulad ng pantay-pantay na hanay sa pit number 1, ipinapakita ng pit number 2 ang mas flexible na formation. Ang mga archers ay nakapuwesto sa staggered formation para makapag-shoot mula sa iba't ibang angles. Ang mga cavalries at karwahe naman ay nakalagay sa gilid at gitna na tila handang sumugod o umatake mula sa likod. Para itong maliit na larangan ng digmaan na maingat na inayos ayon sa tunay na taktika. Ngunit mas mabagal ang paghuhukay sa pit number 2 kumpara sa pit number 1. Nagsimula ito noong early 1990s pero maraming bahagi ang ipinasara agad. Hindi dahil sa kakulangan ng interes, kundi dahil sobrang marupok ang mga artifact. Kapag inilantad sa hangin mabilis kumupas at nasisira ang mga estatwa. May mga natuklasan pang may matingkad na kulay pero agad itong naglalaho matapos ma-expose. Ito ang pinakamalaking hamon ng mga archaeologists. Paano mapapanatili ang orihinal na anyo ng hukbo nang hindi ito nasisira? Kaya naging mabagal ang pag-unlad ng paghuhukay. Sa kabila nito, bawat piraso ng armors, figures at bawat bahagi ng karwahe ay mahalagang susi sa pag-unawa sa kasaysayan ng Qin Dynasty. Ang pit number 2 ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng isang emperor, kundi pati ng kanyang takot sa kawalan ng kontrol. Gayun din naman, hindi tulad ng karamihan sa mga estatwa sa pit number 1, marami sa mga figures sa pit number 2 ang nakapagtago ng trace ng original paint. Ngunit nang una itong inilabas, mabilis na kumupas ang mga kulay dahil sa oxidation. Dahil dito gumawa ng mabigat na desisyon ng mga archaeologists. Itinigil muna nila ang paghuhukay hanggang sa magkaroon ng mas ligtas na paraan ng pagpe-preserve. Ang hakbang na ito ang nagbukas ng bagong landas para sa archaeological science sa China.
At noong 2015 muling nagpatuloy ang trabaho sa pit number 2 gamit ang mas modernong teknolohiya. Sa halip na mabilisang hukay, mas pinili ng mga eksperto ang dahan-dahan at maingat na proseso. Gumamit sila ng ground-penetrating radar, 3D mapping at micro-excavation grids upang masuri ang bawat layer ng lupa nang hindi nasisira ang pintura at ang mismong estatwa. Maging ang kondisyon sa loob ng pit ay kontrolado, ang temperature, humidity at liwanag ay mahigpit na minomonitor para mapanatiling buo ang clay at kulay. Malaki ang naging resulta ng ganitong paraan. Natuklasan ng mas maayos na napreserbang mga kabayo, bahagi ng mga karwahe at mga sundalong gawa sa clay na mas detalyado at mas pino kaysa sa mga nasa pit number 1. Ang ilan ay may mas malinaw na facial expression, mas komplikadong disenyo ng armor at mas matatag na tindig. Ipinapakita rin ng mga natuklasan na hindi lahat ng sundalo ay pantay. May mga estatwa na ginawa para sa mas mataas na ranggo ng mga opisyal at elite troops. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita na nais ni Qin Shi Huang na buuin ang kanyang hukbo sa kabilang buhay, gaya ng tunay na hukbong naglingkod sa kanya nung nabubuhay pa siya. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng mga karwahe kasama ng mga cavalries at archers sa iisang hukay ay malinaw na nagpapakita na ang pit number 2 ay hindi lamang simpleng bantay sa libingan. Ito ay isang puwersang ginawa para kumilos, kayang umatake mula sa gilid, humarap ng direkta sa kalaban at magsagawa ng sabayang depensa. Kung ang pit number 1 ay nagpapakita ng malaking hanay ng mga infantry soldiers at ang pit number 3 ay mukhang isang seremonyal na command center, ang pit number 2 ay naiiba. Para itong totoong battlefield na maliit ang sukat pero puno ng detalye. Dito makikita ang galing ng militar noong panahon ng Qin Dynasty, isang malinaw na patunay ng talinong nagbigay daan sa pagkakaisa ng buong China. Sa kabilang banda, si Qin Shi Huang ay hindi lamang nahumaling sa immortality, mahalaga rin para sa kanya ang kaayusan at disiplina. Ang bawat estatwa, bawat unit at bawat posisyon sa pit ay inilagay bilang bahagi ng mas malaking plano. Noong early 2025, matapos ang halos isang dekada ng maingat na paghuhukay at conservation sa pit number 2, nakapag-record ang Shaanxi Provincial Institute for Archaeology ng isang mahalagang discovery. Natagpuan nila ang isang mataas na opisyal ng militar, isang general na halos buo pa, detalyado at kakaiba sa lahat ng figures na nakita sa nakalipas na 3 dekada. Ang pagtuklas ay naganap sa hilagang bahagi ng pit number 2, isang lugar na dating inaakala na may mga kabalyero at low-ranking soldier lamang. Habang nililinis ng excavation team ang makapal na lupa, lumitaw ang tuktok ng isang kakaibang headdress. Mataas, maganda ang disenyo at inukit ng pino. Doon pa lang, alam na ng mga archaeologists na espesyal ang figure. Habang ipinagpatuloy ang paghuhukay, unti-unting lumabas ang buong anyo. May malapad itong dibdib na natatakpan ng layered ribbon armor, mga kamay na magkasama sa harapan na tila simbolo ng authority at isang mukhang may matitibay na linya na nagpapakita ng kapangyarihan. Sa paligid ng general, natagpuan ng 2 opisyal, 5 infantry soldiers, 3 terracotta horses at 2 karwahe. Ang formasyon na ito ay malinaw na nagpapakita ng leadership. Hindi lang siya isang sundalo, siya ay isang leader. Batay sa uniform, tindig at posisyon, kinilala siya ng mga eksperto bilang isang general. Siya ang ika-10 lamang na natuklasan mula sa tinatayang 8,000 na mandirigma at ang kauna-unahang general na nakita sa pit number 2 mula pa noong early 1990s. Higit sa kanyang pagiging bihira, ang quality ng pagkakagawa ang tunay na nakakamangha. Ang kanyang armor ay inukit ng detalyado. Bawat plate ay maayos ang pagkakahati at may ornamental knots at tassels na makikita pa rin kahit lumipas ang maraming siglo. Ang kanyang muka ay hindi pangkaraniwan. May malalaking mata, matibay na kilay at malinaw na mustache na nagbibigay ng personalidad na parang tunay na tao. Para sa mga historians, ang pagkakatuklas na ito ay hindi lamang dagdag sa Terracotta Army. Isa itong patunay na ang hukbong ito ay hindi ginawa bilang magkakamukhang sundalo. Bawat isa ay may sariling identity. Ang general na ito ay simbolo ng kapangyarihan at pamumuno noong panahon ng Qin Dynasty at nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel ng mga pinuno sa pagkakaisa ng imperyo. Karagdagan pa rito, may kakaibang bigat at authority ang figure na ito na agad nagpapakita ng kanyang mataas na ranggo. Higit pang kamangha-mangha ang natirang kulay sa kanyang armor at kasuotan.
Nakita ang trace ng vermilion red at lapis blue, mga kulay na para lamang sa pinakamataas na opisyal ng militar. Hindi tulad ng karamihan sa mga estatwa sa pit number 1 na agad na kumupas dahil sa oxidation, ang general na ito ay nakabaon sa isang protective silk. Dahil dito napanatili ang ilang bahagi ng kanyang orihinal na pintura na ngayon ay maingat na naidokumento at naipreserba ng mga eksperto. Ipinapakita nito na ang mga sundalo noon ay mas makukulay kaysa sa nakikita natin ngayon. Ang discovery na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tanong tungkol sa pagkakaayos ng army ni Qin at sa mga simbolo na nakatago sa kanyang libingan. Isa siyang palaisipan. Ang general bang ito ay nakabatay sa isang totoong tao na may malapit na ugnayan sa emperor o siya ay isang fictional image lamang ng kapangyarihan upang mamuno sa hukbo sa kabilang buhay? Samantala, walang nakitang pangalan o inskripsyon sa mismong estatwa. Pero batay sa kanyang lokasyon at engranding anyo, malinaw na siya ay may napakataas na kahalagahan. Ayon kay Zhu Zihong, pinuno ng excavation project, batay sa posisyon niya, naniniwala kami na siya ang pinakamataas na military leader ng unit na ito. Dagdag pa niya, posibleng siya ang inatasang mamuno sa mga karwahe ng hukbo ni Qin Shi Huang sa kabilang buhay. Isang tungkulin na ibinibigay lamang sa mga pinaka-elite na opisyal. Inilarawan ni Dr. Zhu ang pagtuklas bilang isang malaking pagbabago sa ating pag-unawa sa kahalagahan ng pit number 2 at sa pananaw ng emperor tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng militar. Ayon naman sa iba, binabago ng general na ito ang lahat ng akala natin tungkol sa distribution ng kapangyarihan sa loob ng hukbo. Hindi lang siya bantay sa libingan, siya ang namumuno rito. Dahil sa tuklas na ito ngayong 2025, nag-iba ang tingin ng mga historian sa pit number 2. Hindi na ito basta pangalawa lamang sa pit number 1. Sa halip, ito ay kinikilalang tirahan ng isang piling hukbo na pinamumunuan ng isang makapangyarihang general. Ang kanyang muling paglitaw ay muling sumusulat ng kwento ng isa sa pinakamisteryosong emperor sa kasaysayan ng China. Gayun din ang bagong tuklas na general ay hindi lamang isang estatwa ng militar. Siya ay obra na nagpapakita ng husay, simbolismo at imperial propaganda. Mula sa kanyang anyo hanggang sa detalyadong pagkakagawa ng kanyang armor, malinaw ang mensahe ng Terracotta Army, kapangyarihan, kaayusan at walang hanggan. Bawat linya ng kanyang disenyo ay nagpapakita ng katapatan, tibay at pamumuno. Ang kanyang presensya ay hindi lang tungkol kay Qin Shi Huang bilang unang emperor, kundi tungkol din sa ideya ng isang imperyo na hindi natatapos kahit sa kamatayan. Ang Terracotta Army ay hindi lang mga sundalo, kundi sagisag ng isang kaharian na ginawa upang manatili magpakailanman. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin na ang laki ng general. Mas mataas siya kaysa sa karaniwang tao, umaabot ng halos 2 meters ang taas. Sa sinaunang China, ang ganitong anyo ay malinaw na palatandaan ng lakas at autoridad. Hindi karaniwan ang kanyang armor. Kung ang mga ordinaryong sundalo ay may simpleng lamellar armor, ang kanya ay layered at ribboned armor na may disenyo ng dragon. Ang dragon ay simbolo ng kapangyarihan ng emperor at ng kaayusan ng langit at lupa. Ang headdress niya ay mataas at may pakpak na naka-curve, isang disenyo na para lamang sa mga pinuno at malalapit sa emperador. Ang kanyang tindig ay puno ng kahulugan. Ang mga kamay ay magkasamang nakalapat sa harapan, tanda ng disiplina at pagbabantay. Hindi siya inukit na parang nasa labanan. Sa halip nakatayo siyang tahimik ngunit handa, isang bantay na hindi napapagod. Nadiskubre rin ang trace ng vermilion red, azurite blue at malachite green sa kanyang kasuotan. Ang mga kulay na ito ay mula sa expensive mineral na para lamang sa mataas na antas ng lipunan. Sa sinaunang China, ang pula ay sagisag ng sigla at swerte, ang blue ay tanda ng immortality at lalim, at ang green ay simbolo ng muling pag-usbong. Ang pagsasama ng mga kulay na ito ay nagsilbing palatandaan ng pamumuno at katapatan. Ang detalye ng kanyang muka ay kahanga-hanga, malinaw ang hubog ng kanyang pisngi, matibay ang jaw at may bahagyang kunot sa noo. Kahit hindi eksaktong replika ng isang tao, malinaw na binigyan siya ng mga sculptor ng kakaibang pagkakakilanlan. Ang presensya niya ay tila lampas sa isang estatwa, para siyang tunay na nabubuhay. Higit pa rito, ang figure ng general ay nagsasabi ng mahalagang bagay tungkol sa hukbo ni Qin Shi Huang. Ipinapakita nito na ang kanilang militar ay organisado, may malinaw na ranggo at disiplinado. Karagdagan pa,
Matagal nang itinuturing ang pit number 2 bilang iba-ibang kombinasyon ng unit ngunit pangalawa lamang kumpara sa napakalaking infantry ng pit number 1. Pero noong 2025, nang madiskubre ang isang mataas na opisyal sa hukay na ito, nagbago ang pananaw ng mga scholars. Hindi na ito basta dagdag na hukbo, kundi maaaring siya mismo ang nagsisilbing sentro ng estratehiya ng buong Terracotta Army. Matagal nang kilala ng mga military historian na ang hukbo ni Qin ay nakabatay sa kahusayan, disiplina at centralized leadership. Ang pagkakatayo ng general sa pit number 2 na palibutan ng cavalries, archers, infantry at mga karwahe ay nagpapakita na ito ay isang piling unit. Posibleng ito ang personal guard ng emperor o isang mabilis na strike force na nakalaan upang ipagtanggol ang kanyang libingan laban sa mga panganib mula sa tao man o sa espiritu. Ang pagkakaayos ng mga sundalo ay malinaw na nagpapakita ng isang war formation. Ang mga archers ay nakahanay sa labas, nakaluhod at nakatayo, handa para sa depensa at simultaneous attack. Ang mga karwahe at cavalry ay nasa gitna, laging handa para sa biglaang paglusob o pagliko sa gilid. Ang general ay nasa likod ng isang karwahe na tila nagpapakita ng chain of command na natigil sa oras. Kapansin-pansin din ang bawat detalye ng pagkakagawa. Ang mga terracotta horses ay may bridle at harness, tanda ng disiplina at kahandaan. Ang mga karwahe na gawa sa kahoy ay may mga bahagi na metal bago pa man ito mabulok. Ang mga sundalo ay may totoong sandata na gawa sa bronze at marami sa mga ito ay nananatiling sharp kahit lumipas na ang mahigit 2,000 years. Dahil dito malinaw na ang Terracotta Army ay hindi lang pandekorasyon. Ang general na napapalibutan ng mga bihasang sundalo ay nakatakdang magsilbi bilang pinuno ng mga hukbo. At higit pa rito, lumalakas ang ideya na bawat hukay ay may natatanging papel tulad ng pit number 1 para sa malawakang labanan, pit number 3 bilang command post at pit number 2 bilang elite vanguard. Ang pagkakadiskubre ng general ay dumating sa isang makabuluhang araw, ang 50th anniversary ng unang pagkakatuklas ng Terracotta Army noong 1974. Sa loob ng 50 years, unti-unting lumalalim ang pag-unawa tungkol dito. Mula sa paniniwala noon na ito ay simpleng bantay, ngayon ay mas nakikita na ito bilang larawan ng tunay na lakas at estratehiya ng Qin. Nagsimula ang lahat sa ilang magsasaka na aksidenteng nakahukay ng pira-pirasong clay pot sa isang farm sa Shaanxi province. Hindi nila alam na ang simpleng tuklas na yon ay magbubukas ng isa sa pinakamalalaking archaeological discoveries sa buong mundo. Ngayon makalipas ng higit sa 50 years, ang mga piraso ng clay na yon ay naging susi upang matuklasan ang napakalawak na libingan ng Terracotta Army. Noong unang mga taon ng paghuhukay, mabilis at madalas ay padalos-dalos ang trabaho. Umiiral ang kasabikan, ngunit kulang pa ang kaalaman tungkol sa tamang preservation. Maraming estatwa ang agad na nawala ang kulay matapos ma-expose sa hangin. Ang matingkad na kulay ay naglaho sa loob lamang ng ilang oras. Dahil walang sapat na teknolohiya noon, piniling iwan na lamang nakabaon ang ilang bahagi ng libingan upang hindi tuluyang masira. Ngayon ibang-iba na ang paraan ng paghuhukay. Ang mga archaeologists ay nagtatrabaho sa mga kontroladong lugar. Minsan ginagawa mismo ang excavation sa loob ng sealed pits na may tamang init at humidity upang mapreserba ang mga masiselang materyales. Gumagamit sila ng ground-penetrating radar, micro-excavation tools, at high-resolution 3D scanning para makita at mapag-aralan ang mga nakabaong estruktura ng hindi agad hinuhukay. Sa tulong ng pigment preservation techniques tulad ng polyethylene glycol treatment at vacuum sealing, nagiging posible na ngayong mapanatili ang mga kulay na dating nawawala. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng iba't ibang eksperto, magkasama ang mga conservator, scientist, historians, military scholars at maging mga gumagamit ng artificial intelligence. Sa pamamagitan ng machine learning, natutukoy ang posisyon ng mga estatwa, nakikita ang possible formation ng hukbo at muling nabubuo ang mga nawawalang bahagi na may eksaktong detalye. Kasabay nito, nagbago rin ang pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan ng China. Pinamumunuan naman ng Shaanxi Provincial Institute of Archaeology ang maraming proyekto at nakikipagtulungan sila sa iba't ibang universities sa buong mundo. Dahil dito, mas malalim at mas kumpleto ang nagiging pag-unawa sa Terracotta Army at sa lipunang pinagmulan nito. Ang pagdiriwang ng 50-year anniversary ng Terracotta Army ay hindi lamang palatandaan ng panahon kundi simbolo rin ng progreso sa archaeology.
Ang pagkakatuklas ng isang general noong 2025 ay hindi lang bunga ng dekada ng pagtitiyaga, kundi malinaw na patunay ng pag-unlad ng science. Mula sa simpleng trowel at brush, ngayon ay may satellite imaging at spectral analysis na ginagamit upang tuklasin ang mga sikreto ng nakaraan. Ngunit higit pa sa teknolohiya, nananatiling iisa ang layunin: tuklasin, unawain at ingatan ang mga katotohanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang Terracotta Army ay hindi lamang isang clay army. Isa itong salamin ng kapangyarihan, paniniwala at ambisyon ng isang emperor.